Please subscribe and click notification bell para sa marami pang upload. Kabanata 105. Halos maiyak si Tristan nang makauwi sa kanila. Naabutan niya ang kanyang ina na inaasikaso ang mga kapatid niya. Kuya Tristan. Sigaw ng bunso niyang kapatid na. Kaagad lumapit sa kanya at siya ay niyakap. Bunso. Naiiyak na sambit ni Tristan at saka niyakap ang kanyang kapatid. Tristan anak. Garalgal ang boses na sambit ng kanyang ina. Bumaling si Tristan sa kanyang ina. Mama. Marahang naglakad palapit kay Tristan ang kanyang ina. Napatingin pa ito sa mga bag niyang dala. Bakit may mga dala kang gamit, anak? Tak-ang tanong ng kanyang ina. Malawak na ngumiti si Tristan. Hindi na po ako babalik sa bahay ni Susana, mama. Dito na po ulit ako. Magkakasama na po tayong muli. Ha? Paano mangyayari ayon, anak ikasal ka na kay Susana, na dapat doon ka na sa bahay niya titira. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ng kanyang ina. Mama, hindi po totoo ang kasal namin. Peke lang. Po pala ito. Pinik ito ng kaibigan ni Susana na siyang nag-asikaso ng kasal namin. Ginawa niya iyon at hindi pinaalam kay Susana dahil alam niyang hindi magtatagal ang pagiging mag-asawa namin. Kaya sobrang saya ko po, mama. Para po akong nakalaya sa bilangguan na ayon. Nangingilid ang luhang sambit ni Tristan. Naiiyak na rin ang ina ni Tristan at saka siya nito niyakap ng mahigpit. Masaya ako para sa iyo. Anak, masaya ako dahil malaya ka na mula sa pagmamahal na hindi mo naman nais. At ngayong malaya ka na, ano na ang plano mo anak? Kumalas ng yakap si Tristan sa kanyang ina. Pupuntahan ko po ngayon si Zinia, mama. Miss. Na-miss ko na po siya. Dumaan lang po ako dito para magpakita sa inyo. Pero pupunta na rin po ako doon. Tipid na ngumiti ang kanyang ina. Sige, anak. Ingat ka. Puntahan mo na siya at sana maging maayos na ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Dahil alam kong sobra kayong nasaktan sa mga nangyari. Ngumiti si Tristan. Salamat po, mama. Sige na po. Mama, aalis na po ako. Nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay si Tristan at saka pumara ng pampasaherong jeep papunta sa bahay ni Zinia. Habang nasa biyahe si Tristan, hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang pananabik dahil muli na naman niyang makakasama ang babaeng mahal na mahal niya. Matagal niyang hinintay ang araw na magkakasama silang muli, kaya naman kulang na lang ay masabihan niya ang driver na bilisan ang pagmamaneho nito ng sasakyan. Nang huminto ang jeep ay kaagad na bumaba ng sasakyan si Tristan at saka patakbong nagtungo sa bahay ni Zinia. Ilang beses niyang pinindot ang doorbell. Bumungad sa kanya ang kasambahay ng dalaga. Hello po, Sir Tristan. Wika ng kasambahay. Si Ma'am Zinia ninyo. Nandyan ba? Tanong ni Tristan sa kasambahay. Agad na tumango ang kasambahay. Opo, sir. Nagbibihis po dahil aalis na rin po yata si Ma'am. Hindi na nagsalita pa si Tristan dahil pumasok na kaagad siya sa bahay ni Zinia. Kaagad siyang nagtungo sa kwarto nito at saka malakas na kumatok. Sino ba yan? Nagbibihis ako dito eh. Iritableng sabi ni Zinia mula sa loob. Nang matapos niyang isuot ang kiniyang fitted dress, nagtungo na siya sa pinto ng kanyang kwarto at saka binuksan ito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Tristan. Zinia. Banggit ni Tristan sa kanyang pangalan. At saka pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. Inilock ni Tristan ang pinto ng kanyang kwarto. At saka mahigpit na niyakap si Zinia. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Zinia. Hindi niya kasi inasahang makikita si Tristan. Teka, Tristan. Mali ito eh. Hindi ka na dapat pa nagpupunta dito. Hindi na tayo dapat pang nagkikita, sambit ni Zinia at saka inalis ang pagkakayakap sa kanya ni Tristan. Humingang malalim si Zinia. Please lang. Tristan. Umalis ka na bago pa malaman ng asawa mo na nandito ka. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Please lang, umalis ka na. Malawak na ngumiti si Tristan. Hindi ko asawa si Susana. Nagsalubong ang kilay ni Zinia. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hinawakan ni Tristan sa magkabilang balikat si Zinia. Hindi totoo ang kasal na naganap sa amin. Peke lang pala iyon. Peineke ng kaibigan niya na nag-asikaso ng kasal namin. Sobrang saya ko nga nang malaman ko ayon. Kaya naman kaagad akong nagpunta dito dahil sabik na akong makasama ka. Napaawang ang bibig ni Zinia. Nabigla siya sa sinabi ni Tristan. Ano? Paano nangyari ayon? Bakit? Pumayag si Susana na peke lang ang kasal ninyo. Hindi niya alam ang ginawang pagpepeke ng kaibigan niya sa kasal namin. Siguro,
Alam ng kaibigan niya na hindi ko naman talaga magagawang mahalin si Susana, alam niya siguro na hindi talaga magtatagal ang pagiging asawa namin kaya niya ginawa iyon. Sobrang saya ko, Zinia. Dahil sa wakas, tayo pa rin sa huli. Na, talagang tayo ang itinadhana. Maramdaming. Sabi ni Tristan. Isa-isang tumulo ang mga butil na luha sa mata ni Zinia. Hindi niya akalain tutuperin ang pinagdarasal niya na muli silang magkasama ni Tristan. Halos araw-araw nga siyang nagdarasal na sana ay makasama na niyang muli si Tristan. At, ito na nga, nasa harapan na niya ang lalaking matagal na niyang gustong makapiling, may akap. At mahalikan. Zinia. Mahal na mahal kita. Ngayong malaya na. Ako, hindi na ako makapapayag pang magkahiwalay tayong dalawa. Hinding-hindi na. Halos mabaliw ako noong nagkahiwalay tayo. At, araw-araw akong nangungulila sa iyo. Kaya, naman hindi na ako papayag na maranasan ko. Pangmuli iyon. Garalgal ang boses na sambit ni Tristan. Pinahid ni Tristan ang luha sa pisngi ni Zinia at pagkatapos ay marahan niyang hinalikan ang dalaga. Halik na kay sarap at nakalulunod. Buong puso namang tumugon si Zinia sa mainit na halik ni Tristan. Dahil sabik na sabik siyang maranasan muli ang mahalikan ng pinakamamahal niyang si Tristan. I love you so much, Zinia. Ang babaeng tangi. Kung mamahalin. Hinihingal na sambit ni Tristan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too, Tristan. Ang lalaking tangi ko ring mamahalin. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko na mamahalin ko ng buong puso. Paus. Nasambit ni Zinia. Malawak na napangiti si Tristan bago muling kinabig ng halik si Zinia at sa kamarahang inthiga sa kama. Kabanata 106. Gumapang ang kamay ni Tristan patungo sa malulusog na dibdib ni Zinia. Marahan niyang hinaplos-haplos ayon na animo, isang malaking bola. Habang ang mga labi nila ay patuloy sa pakikipaglaban. Habang ang kamay naman ni Zinia ay naglalakbay sa malapad na likod ni Tristan. Impit na ungol ni Zinia. Mabilis na. Hinubad ni Tristan ang suot niyang pang-itaas. Bumaba ang halik ni Tristan sa kanyang leg. Dinampyan ng maliliit na halik ni Tristan sa leeg si Zinia sin 1s1 sip ni Tristan. Ang leg ni Zinia dahilan para magkaroon ng pulang marka doon. Bumaba ang halik ni Tristan patungo sa malusog na dibdib ng dalaga. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang malusog na dibdib ni Zinia. Hinaplos ng isa niyang kamay ang kanang dibdib ni Zinia. Miss na miss ko ang dalawang to. Sambit ni Tristan sabay sabsab ng kanyang mukha sa kaliwang dibdib ng dalaga. Ungol ni Zinia nang maramdaman ang mainit na diwanla ni Tristan sa kanyang dibdib. Mariing napapikit si Zinia habang hinahaplos ang buhok ni Tristan. Bahagya pang tumaas ang kanyang balakang dahil sa sarap ng ginagawa ni Tristan. Humigpit ang hawak ni Zinia sa matigas na braso ni Tristan habang nagpapelang-pelang ang kanyang ulo dahil sa sarap na kanyang dinadanas. Bumaba na ng tuluyan ang halik ni napamulat naman ng mata si Zinia sabay kagatlabi. Ang mainit na palad ni Tristan ay mas nagbigay pa ng matinding init kay Zinia. Dahilan para mapakapit ng mahigpit sa bed sheet si Zinia dahil sa kakaibang sarap. Sarap na nakakapanindig balahibo. Dahilan para manghina sa sarap ang dalaga. Tristan. Halingling ni Zinia. Pinagpapawisan ng malamig si Zinia sa mga oras na iyon. Para siyang mahihibang sa ginagawang pagpapaligaya sa kanya ni Tristan. Ilang sandali pa ay tumayo na si Tristan at saka hinubad ang suot niyang salawal. Tumambad kay Zinia ang malaking alaga ni Tristan. Napangisi siya at kaagad na bumangon. Agad niyang hinawakan ito at saka ginalaw ng paibaba at paitaas ang kanyang kamay. T4 nang na. Sambit ni Tristan nang napapatingin pa sa binata na animoy nasisiyahan. Siya sa kanyang ginagawa. Napatitig din sa kanya si Tristan at saka hinaplos ang kanyang buhok. Kumawala ang malakas na ungol sa bibig ni Tristan ng Sips 1P1N ni Zinia. Ang kanyang dalawang maselang bola. At habang S1N1 Sips 1P ni Zinia ang kanyang bola. Gumagalaw ang kamay nito paitaas at paibaba. Habang mahigpit na nakahawak sa kanyang matigas na alaga. At talagang sabik na rin siyang maangking. Muli si Zinia. Zinia. Gumalaw ng paitaas at paibaba ang ulo ni Zinia. Halos mabaliw na sa matinding sarap si Tristan. Humigpit na nga ang pagkakahawak niya sa buhok ni Zinia na para bang masasabunutan na niya ito. Binilisan ni Zinia ang paggalaw ng kanyang ulo. Dahil mas lalo siyang ginanahan sa nakapang aakit na ungol ni Tristan. Dahil doon ay hindi na nakapagpigil pa si Tristan. Hinog 0T niya ang
Kanyang alaga sa bib 1 gramo ni Zinnia at sa kanya. Itinulak sa kama ito. Pwesto siya sa harapan ni Zinnia at saka isinantro ang kanyang galit na galit. Ng alaga. Marahan niyang ipin 4S0K ang kanyang kahabaan at saka mereng napapikit ng maramdaman ang mainit na lunang dalaga. Tristan. Kinakapos hiningang sambit ni Zinnia. Kumapit si Zinnia sa braso ni Tristan. Habang si Tristan naman ay isinampi ang dalawang hita ni Zinnia sa kanyang balikat at saka nagsimula ng umulos. Mabagal ang ginawang pag-ulos ni Tristan. Habang pilit na inaabot ang nakaawang na labi ni Zinnia. Sinakop ni Tristan ang labi ni Zinnia. Habang binabayo niya ito, bumilis ng bahagya ang pagbayo niya sa ibabaw ni Zinnia kaya naman. Napakapit ng mas mahigpit sa kanya ang dalaga. Malakas na ungol ni Zinnia nang maghiwalay ang kanilang labi. Hinawakan ni Tristan sa dalawang kamay si Zinnia. At walang ano-ano, Y-bomb ayos ng mabilis. Mas lalong lumakas ang ungol ni Zinnia dahil sa mabilis na pag-ulos ni Tristan sa kanyang ibabaw. Ganado si Tristan sa kanyang ginagawa dahil matagal siyang natigang sa dalaga. Lang sandali pa ay hinugot ni Tristan ang kanyang alaga dahil P1 na to 4D niya si Zinnia. Agad namang sumunod ang dalaga. Ipinasok kaagad ni Tristan ang kanyang alal 4G sa bak 4 na ni Zinnia at saka mabilis at sagad na binayo si Zinnia sa likuran. Alog na alog ang malusog na dibdib ni Zinnia. Hinawakan siya sa baywang ni Tristan ng mahigpit habang sinasagad nito ang kanyang kahabaan sa low 0B ni Zinnia. Mariing napapikit si Zinnia habang kagat ang kanyang labi. Kapwa na. Sila pa 1-2. Walang humpay ang mabilis na pagbaapat yun ni Tristan kay Zinnia. Habang paminsan-minsan ay hinahampas niya ang matambok na Pew-3 nito. Huminto sa saglit si Tristan at saka hinalikan sa leeg si Zinnia. Halik na nakapagpataas ng balahibo ni Zinnia. Bumaba ang halik ni Tristan sa likod ni Zinnia. Dinampyan niya ng maraming halik doon. Ang dalaga kaya naman mas lalong nag-init si Zinnia. Habang ang kamay ni Tristan ay gumapang sa malusog na D1 band 1B ni Zinnia at saka nilamas-lamas ayon ng marahan. Ungol ni Zinnia nang maramdamang tumitibok sa kanyang loob ang PI ni Tristan. Hanggang sa muling humawak ng mahigpit si Tristan sa baywang ni Zinnia at kaagad na bumayo. Nang mabilis, tumirik ang mga mata ni Zinnia sa sarap. Bawat ulos ni Tristan ay talaga namang damang-dama niya kaya naman iginalon niya ang kanyang balakang para salubungin ang galit na pagbayo ni Tristan sa kanya. Lalabasan na ako. Sambit ni Tristan na mas binilisan pa ang pagbayo. Napangiti naman si Zinnia kaya mas binilisan niya rin ang paggalaw ng kanyang balakang. Bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Tristan at pagkatapos ay naramdaman lamang niya ang mainit na likido ni Tristan sa kanyang loob. Pakiramdam niya ay maraming K4 tas na inilabas si Tristan. Inabot ni Tristan ang tisyo sa mesa sa tabing kama ni Zinnia at sa kanya marahang hinugot ang kanyang PI. Pinunasan niya ang sauce niyang umapaw sa pay ni Zinnia pati na rin sa kanyang alaga. At pagkatapos ay hinihingal siyang nahiga sa kama. Napangiti si Zinnia nang mapatingin sa kanya. Nang matapos sila ay naramdaman ni Zinnia ang pananakit ng kanyang hita. Tumabi siya kay Tristan at saka nahiga sa matipuno nitong dibdib. Niyakap naman siya ni Tristan. I love you, Zinnia. Mahal na mahal kita. Sobrang mahal. Mahinang sabi ni Tristan. Sumili ang malawak ng ngiti sa labi ni Zinnia. Tila sang musika sa kanyang tenga ang mga katagang ayon. I love you too, Tristan. At mahal na. Mahal rin kita. Tugon naman ni Zinnia. Hinalikan siya sa labi ni Tristan at saka hinaplos ang kanyang buhok. Matulog na muna tayo saglit. Mamaya ulit. Mabilisang bayo ka sa akin mamaya, nakangising. Sambit ni Tristan sabay tawa. Kabanata 107. May ngiti sa labi si Zinnia nang siya ay magising. Kaagad niyang dinampyan ng halik sa labi si Tristan kaya ito nagising. Niyakap siya nito ng mahigpit. Good morning. Malambing na sambit ni Zinnia. Good morning din sa napakagandang babae sa mundong ito. Mahinang sabi naman ni Tristan. Napabungisnis naman si Zinnia dahil kinilig siyang bigla sa sinabi ni Tristan sa kanya. At ngayong kasama na niya ang binata, naging magaan na ang lahat para kay Zinnia. Nawalang bigla ang bigat sa paligid. Naging makulay ang bahay niyang tila nandilim nang magkahiwalay sila ni Tristan. Maghanda lang ako ng almusal natin, sambit ni Zinnia sabay ngiti. Muling hinalikan ni Zinnia si Tristan bago siya tuluyang bumangon. Pinulot niya ang mga damit niyang nagkalat sa sahig at saka isinuot iyon. Sinukli niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang daliri bago lumabas ng kanyang
Kwarto. At nanlaki ang mata niya ng pagbukas. Niya ng pinto, bumungad ang kanyang inang si Selena. Nadako ang paningin nito sa kama. Nagulat naman si Tristan nang makita si Selena. Mabuti na lamang at nakatikip ng kumot ang kanyang hubad na katawan. Mukhang may inalmusal kang hotdog, anak. Nakangising sambit ni Selena sabay tingin kay Zinia. Nag-init naman ang mukha ni Zinia. Mommy. Naman Bakit po pala? Ano pong kailangan? New. Akala ko po ba bukas pa kayo uuwi ni Daddy. Yun na nga, aalis na naman kami ng daddy mo. Magpapaalam nga sana kami sayo. Nagulat ako. Nandito na yata ang lalaking matagal mo nang gustong makasama. Magbihis muna siya, okay. At sabay na. Kayong bumaba ng hagdan, wika ni Selena sabay. Ngiti. Kaagad na isinara ni Zinia ang pinto sabay kagat. Labing aling kay Tristan. Hindi ko alam na. Nandito pala sila. Akala ko kasi bukas pa sila uwi. Sambit ni Zinia sabay hawak sa kanyang batok. Kaagad namang bumangon si Tristan. Nakaramdam siya ng matinding hiya dahil sa nakita ni Selena. Mabuti na lang talaga at hindi niya inalis ang kumot sa kanyang katawan dahil kung inalis niya, nakita nitong nakahubad siya. Zinia. Kinakabahan ako. Masungit ba ang daddy mo? Tanong ni Tristan sabay kagatlabi. Pinagpawisan siya bigla ng malamig. Umiling naman si Zinia. Hindi. Mababait ang mga magulang ko. Dati pa nga nila gustong magkaroon ako ng boyfriend. Kaya hindi yan magagalit sa'yo. At saka kinukwento naman na kita sa kanila, kaya alam kong maging boto sila sa iyo. Kahit papaano ay nabawasan ang kaba na nararamdaman ni Tristan. Bigla kasi siyang binalot ng kaba nang malaman niyang nandito sa bahay ang mga magulang ni Zinia. Balak naman talaga niyang harapin ang mga magulang ng dalaga. Sadyang naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon. At mukhang ito na nga ang pagkakataong makakaharap niya ang magulang ng babaeng pinakamamahal niya. Halika na sa baba. Nandoon na sila mommy at daddy, sambit ni Zinia sabay hawak sa kamay ni Tristan. Bahagyang pinisil ni Tristan ang kamay ni Zinia. Habang bumababa sila ng hagdan ay mas lalo siyang kinakabahan. Naririnig na nga niya ang pintig ng kanyang puso. Good morning mommy and daddy. Nakangiting. Sambit ni Zinia. Kasalukuyang nasa ibaba ang mga magulang niya. At nakabihis parehas ito. Naisip ni Zinia na mukhang aalis nga ang kanyang mga magulang. Good morning din, anak, sambit and Sian sabay. Tingin kay Tristan. Magandang umaga po sa inyo. Sambit ni Tristan. Sabay tingin kay Sian at Selena. Ikaw na siguro si Tristan, tama ba? Tanong ni Sian. Marahang tumanggo si Tristan. Opo, ako nga. Po, tumikim si Sian. Naikwento naman sa amin ng anak naming si Zinia ang tungkol sa iyo. At balita ko, kasal ka na. Nasaan ang asawa mo? At bakit ka nandito? Wala po akong asawa, sir. Hindi po pala tunay ang kasal namin. Peke lang po pala. Kaya kaagad po akong nagpunta dito para po makasama ko po si Zinia. Ang anak nyo pong mahal na mahal ko. Wala po akong ibang minahal kundi ang anak nyo. Pulang, magalang na sabi ni Tristan. Alam naman namin iyon. At alam naming ganoon din sa iyo ang anak naming si Zinia. Sobra siyang nasaktan noong nagkahiwalay kayo. Awang-awa kami sa anak namin. Mabuti na lang pala at peke ang kasal ninyo. Nakakabilib ka rin. Nagawa mong magsakripisyo para sa pamilya mo. Kahit na pansarili mong kaligayahan ang kapalit. Sabi naman ni Selena. Bumantong hininga si Tristan sabay tango. Opo. Dahil po ayokong mawala sila sa akin. Kung may pera lang po talaga ako, hindi ko naman po talaga tatanggapin ang offer ng babaeng yun. Halos mabaliw nga po ako kaiisip kay Zinia. Walang araw na hindi ko po siya inisip. At palagi rin po akong umiiyak dahil miss na miss ko na po siya. Nagkatinginan sina Sian at Selena. Magaan naman ang pakiramdam nila kay Tristan. At sa tingin nila ay seryoso ito sa kanilang anak dahil background check sila kay Tristan at nalaman nila na isa itong mabuting anak. Well, wala naman kaming plano ng mommy niya na maging sagabal sa pagmamahalan ninyo. Sa totoo nga lang ay matagal na rin naming gustong magkaroon ng nobyo yang si Zinia dahil masyadong masungit. Akala kang gatomboy ang anak ko na yan dahil wala man lang nagugustuhan sa mga manliligaw niya. Lahat naman ng manliligaw niya ay mga gwapo, sabi ni Sian. Sabay tingin kay Zinia. Napangiwi si Zinia. Ha? Mga gwapo ba ayon? Mukhang ang mga top mole. Ang yayabang pa. Walang-wala sila kay Tristan na mahal ang kanyang pamilya. At gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Sabi ni Zinia sabay tingin kay Tristan. Napangiti naman ng malawak si Tristan. Masaya
Siya dahil nakikita ni Xenia ang ginagawa niyang kabutihan para sa pamilya niya. Na kapag nagkaroon na sila ng sariling pamilya ni Xenia, ganoon din ang gagawin niya. Magpapakabuting asawa siya at ama. Alam naman namin yun. Kaya ang masasabi lang namin ng daddy mo, boto kami kay Tristan para sa iyo, Xenia. Kaya wala kang dapat ikabahala. Sambit ni Selena sabay ngiti. Nanlaki naman ang mata ni Xenia. Talaga po, Mommy. Yes, anak. Nag-usap na rin naman kaming daddy mo. At sa kung saan ka masaya, doon kami. Wala kaming ibang hangad kundi ang makita kang masaya. At wala naman kaming karapatang hadlangan ang kaligayahan mo. Ikaw ang mamimili ng taong mamahalin mo at hindi kami. 5/7. Nangingilid ang luha ni Xenia nang lumapit siya kay Selena at sa kaniyakap niya ito. At pagkatapos, ay niyakap niya rin ang kanyang daddy Sian. Habang si Tristan naman ay nakahingang maluwag. Kung kanina ay pinagpapawisan siya ng malamig, ngayon ay magaan na ang pakiramdam niya. Nawala na ang takot na nararamdaman niya kanina pa. Maraming salamat po, Mommy and Daddy. Akala ko po magagalit kayo dahil hindi ko man lang napakilala ng maayos si Tristan sa inyo tapos naabutan niyo pa siya sa kwarto ko, nakalabing. Sambit ni Xenia. Wala na tayong magagawa dahil ganoon na talaga. Ngayon, mapupusok na ang mga tao. Siya nga pala. Aalis na ulit kami ng mommy mo. Pupunta na ulit kami ng ibang bansa. Kailan pala ang kasal ninyo? Dapat na kayong ikasal total may nangyari na sa inyong dalawa. Sabi ni Sian. Bumaling siya kay Tristan at saka seryosong tumingin sa binata. Tristan, kailan mo balak pakasalan ang anak ko? Kailangan mo na siyang pakasalan sa lalong madaling panahon hanggat nandito pa kami ng mommy niya. Dahil aalis na naman kaming dalawa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Tristan. Kahit bukas po. Agad, sir. Ayos na ayos po sa akin dahil gusto ko na rin po talagang may kasal sa anak nyo. Baka kasi maaga pa siya ng iba. Hindi na po ako makapapayag na magkahiwalay pa po kaming dalawa. Mahal na mahal ko po, Xenia. Sambit ni Tristan na puno ng emosyon. Malakas na pumalakpak si Selena. Leon naman pa. Pala. Halina kayo at kumain na tayo para asikasuhin na natin kaagad ang kasalan ninyong dalawa. Nakangising sambit ni Selena sabay. Hindat. Napangiti naman si Xenia at saka lumapit kay Tristan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Habang sina Selena at Sian naman ay nagyakapan na rin. Hindi maipaliwanag na saya ang bumabalot kina Xenia at Tristan. Dahil sa wakas, magjing isa na silang dalawa ni Tristan. Magjing mag-asawa na silang dalawa. Pagtapos niyong ikasal gumawa agad kayo ng bata, ha? Gusto na naming magkaapo. Galingan mo sa pagiling Xenia para makabuo kayo kaagad, sabi ni Selena sabay hagikhak. Kabanata 108. Naging abala sina Tristan at Xenia sa aasikaso ng kanilang kasal. Akala ni Tristan ay nagbibiro lang si Sian na dapat na silang ikasal ngayong linggo. Ang balak pangasana ni Sian ay ikasal na sila ngayong araw pero masyadong mabilis iyon kaya humingi ng ilang araw sina Tristan at Xenia. Mahal ko. Bakit parang malungkot ka yata? Malambing na sambit ni Xenia. Kasalukuyan silang nakaupo sa isang parke kung saan nakalatag ang sapin nila sa damuhan. Maraming malalaking puno sa parke kung nasaan sila ngayong dalawa. At talaga namang dinadayo ang parke na ito ng mga tao dahil malamig ang simoy ng hangin doon at talaga namang relax. Halos magpapamilya o magkakasintahan ang nagpupunta doon ngayon. Tumikim si Tristan. Nahihiya lang kasi ako sa pamilya mo, Xenia. Wala man lang akong kapera. Perang maiambag sa kasal natin. Hiyang-hiya aks sa mga magulang mo na kayo pa ang gagastos sa kasal natin. Kayo pa ang kailangang maglabas ng pera. Naiinis ako sa sarili ko. Malungkot na. Sambit ni Tristan. Wala pa kasing naiipon na pera si Tristan. Kaya nga, gusto niya sanang sa susunod na sila ikasal ni Xenia nang sa ganoon ay makaipon pa siya. Pakiramdam niya kasi ay ang kapal ng mukha niya. Para ang side ni Xenia ang gumastos sa kasal nila. Tapos siya mismo ay walang ambag. Mahal naman. Sambit ni Xenia at saka tumabi kay Tristan. Niyakap niya mula sa likuran si Tristan. Pasensya ka na kung ganito lang ako, mahal ko. Pasensya ka na kung mahirap lang ako. Walang yaman na kahit ano. Ang mayroon lang ako ay ang walang kapantay na pagmamahal ko sa iyo. Na ang puso ko ay sa iyo lang. Itong pagmamahal ko lang ang maipagmamalaki ko sa iyo. Malungkot. Nasambit ni Tristan sabay kagatlabi. Hinawakan ni Xenia sa pisngi si Tristan. Ramdam niya ang bigat na nararamdaman ngayon ng kanyang mapapangasawa. At naiintindihan niya
kung bakit nararamdaman iyon ni Tristan. Mahal ko. Hindi mo na dapat iniisip pa yan. Naiintindihan namin ang sitwasyon ninyo. At saka, hindi ko naman kailangan ng kung anong pera. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang pagmamahal mo sa akin. Para saan pa ang perang maroon ako kung wala ka? At isa pa, ako ang mayroon. At dahil ako ang mayroon, ako ang magbibigay. Alangan. Namang ikaw na wala ang hihingan ko pa, di ba? Hindi mo kailangang mag-isip ng kung ano-ano. Pa dyan, mahal ko. Ang mahalaga ngayon ay wala. Nang makakapidyo pa sa ating dalawa. Na tayong dalawa na ang magsasama. Na ikakasal na tayo. Emosyonal na sambit ni Zinia. Sumili ang ngiti sa labi ni Tristan. Maraming salamat, mahal ko. Salamat dahil hindi ka tumitingin sa kung anong wala sa akin. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng isang ikaw. Ang babaeng hindi hinusgahan ang estado ko sa buhay. Hinaplos ni Zinia ang pisngi ni Tristan habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Para sa kanya, maswerte siya dahil nagkaroon siyang lalaking gagawin ang lahat para sa pamilya. May pagpapahalaga sa mga bagay-bagay at talaga namang mahal na mahal siya. Parehas tayong maswerte sa isa't isa. Kaya, huwag ka nang malungkot pa, okay? Wika ni Zinia. Sabay dampang halik sa labi ni Tristan. Napangiti si Tristan. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng magandang trabaho. Hindi. Pwedeng tambay lang ako. Ako ang lalaki kaya. Dapat magbanat ako ng buto. Lalo na't nagmamadali na ang mga magulang mo na magkaroon tayo ng anak. Kaya dapat ipakita ko sa kanila na mabuti akong asawa at ama sa inyo ng magiging anak natin. Salamat, mahal ko. Napag-usapan namin nina Mommy at Daddy na sa kumpanya ka na lang namin magtrabaho. Bale parang magiging secretary kita doon. Dalawa nating palalaguin pa ang kumpanya natin. Niyakap ng mahigpit ni Tristan si Zinia. Nahiga muna sila ng magkayakap. Magpapalipas lang muna sila ng ilang sandali sa parke na iyon bago umalis. Gusto muna kasi nilang magpahinga saglit. Dahil napagod silang dalawa kaasikaso sa kanilang nalalapit na kasal. Mabilis na lumipas ang oras, matapos puntahan nila Tristan ang maging reception ng kanilang kasal, umuwi na rin sila. Pagod silang parehas. Kaya naman pagka-uwi nila ay kaagad na nakatulog si Zinia. Nakangiting pinagmasdan ni Tristan ang kanyang mapapangasawa na mahimbing na natutulog. Mahal na mahal kita, Zinia. Sambit ni Tristan. Bago bumaba ng hagdan upang kumuhang maiinom. Malapit na sumapit ang gabi. Medyo madilim na sa labas nang sumilip siya sa binata. Ay kabayong pula. Gulat na sigaw ni Selena. Namilog naman ang mata ni Tristan. Sorry po, tita. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kayo napansin. Natatarantang sambit ni Tristan. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Selena. Talagang nagulat kasi siya sa biglang pagsulpot ni Tristan. May hinahanap kasi siya sa kusina. Hayaan mo na. Pero nagulat talaga ako ng bongga. Sa bigla mong pagsulpot. Kumusta naman pala ang pag-alis ninyong dalawa ng anak ko? Tanong ni Selena. Ayos naman po, tita. Nakausap na po namin iyong tagang venue, yung magka-cater po at iba pang supplier para sa kasal po namin. Kaunti na lang po ang aasikasuhin namin bukas, tugon ni Tristan. Sabay ngiti na rin si Selena. Sa totoo lang, magaan ang loob niya kay Tristan. Lalo na nang malaman nila kung gaano ito kabuting tao. Kaya, hindi na tinanong pa ng kung ano-ano ni Sian si Tristan dahil alam nilang mabuting tao si Tristan. At nasisiguro naman nilang hindi sasaktan ni Tristan ang nag-iisa nilang anak na si Zinia. Alam mo, noong ikinukwento ka pa lang sa akin. Nganak ko through video call, kasi nga di ba nasa isang bansa kami. Alam ko na mabuti kang tao. Kasi bibihira lang sa panahon ngayon ang katulad mong lalaki. Hindi kasi nagsasabi si Zinia sa daddy niya dahil akala niya paghihigpitan siya. Pero, hindi naman kami ganoon. Wala kaming karapatang pagbawalan ang anak namin na pumili ng taong mamahalin niya. Kaya hinayaan namin siya. Pagkukwento ni Selena. Kaya nga noong nalaman ko ang dahilan ng pagiging matamlay niya, ng pagiging malungkot niya, awang-awa ako kay Zinia. Alam kong mahal na mahal ka niya. At gustong gusto ka niyang makasama. Pero ayaw niya kasing maging pangalawa kaya talagang tinis niya ang bawat araw na miss ka niya. Mabuti na lang. Talaga at hindi totoo ang kasal ninyo. Siguro kayo ngang talaga ang itinadhana sa isa't isa. Pagpapatuloy ni Selena. Matamis na napangiti si Tristan. Kaya nga po, talagang nagpunta kaagad ako dito para sabihin kay Zinia na hindi pala ako totoong may asawa. Pilyang ngumisi si Selena. At pagkarating mo dito, talagang sinundot mo ang anak ko, no?
Dahil, alam kong sabik na sabik kayong dalawa sa isa't isa. Namilog naman ang mata ni Tristan sa sinabing. Yun ni Selena habang si Selena naman ay natatawang nakatingin kay Tristan dahil namumula na ang mukha nito. Hindi ka kaagad nakasagot so totoo nga. Wala namang masama doon. Kaya talagang sundot lang. Nang sundot. Kayong dalawa naman ang isa't isa. Ganoon din kami ng daddy niya noong nagkita. Kaming muli. Para akong malulumpo sa sagad. Bumayo ni Sian, tumatawang sabi ni Selena. Hindi naman alam ni Tristan ang sasabihin niya. Kaya naman natawa na lamang siya. Natutuwa siya. Dahil kung kausapin siya ni Selena ay parang magkaibigan o tropa lang sila. O bakit natatawa ka dyan? Huwag mong sabihin na nahihiya kang pag-usapan ang ganitong bagay. Huwag ka nang mahiya pa dyan, bawal ang pa-virgin dito. Pero ayun na nga, dapat ay par-honest. Musa anak ko ang langit, ha? Galingan mo sa pagbayo. Sagad at mabilis dapat para talagang taitirik yang mata ni Zinia. Hindi naman kasi ito kabastusan sa totoo lang. Dahil ginagawa naman talaga ito ng mag-asawa o kahit sinong partner. Kaya ikaw, kainin mo lahat. Paligayahin mo nang maigi ang anak ko dahil isa rin iyon sa nagpapatibay ng relasyon, nakabungisnis na. Sabi ni Selena. Natatawang napakamot sa ulo si Tristan. Opo, tita. Susundin ko po lahat ng payo ninyo. Very good. Pero huwag mo na akong tawaging tita. Diyan dahil hindi naman kita pamangkin. Tawagin mo na akong mommy dahil magiging anak na kita. Daddy na rin ang tawag mo kay Sian, sabi ni Selena at muling naging abala sa pagbukas ng mga cabinet dahil may hinahanap siya. Opo, mommy. Nag-aalangang sabi ni Tristan. O siya maiwan na kita. Hinanap ko lang talaga. Itong palaman na chocolate. Ilalagay ko kasi ito sa ulo ng note ni Sian bago ko isubo. Alam mo na. Para may thrill naman ang aming bakbakan. Maganda ito promise. Enjoy talaga. Kaya subukan ninyo ng anak kong si Selena, sabi ni Selena sabay. Hindat. Sinundan na lamang ng tingin ni Tristan si Selena. Na nagmamadaling nagtungo sa kanilang kwarto. Natatawang napakamot sa ulo si Tristan bago kumuha ng mainom. Tawang-tawa siya sa mga sinasabi ni Selena sa kanya. Hindi niya akal-aling. Pilya pala ang kanyang bainan. Bumalik na sa kwarto ni Zinia si Tristan at naabutan niyang gising na ito. Agad siyang sumampa sa kama at sa kaniyakap si Zinia. Saan ka galing? Kumukurap-kurap ang matang. Tanong sa kanya ni Zinia. Sa kusina. Uminom ako ng tubig. Nagulat ko pa. Nga ang mami mo nang hindi ko sinasadya. Tapos, nagkwentuhan kami saglit. Natatawa ako sa mami mo, wika ni Tristan sabay tawa ng mahina. Bakit? Puro kalokohan na naman ang kinukwento sa iyo ni mami no. Sabi naman ni Zinia. Marahang tumanggo si Tristan. Oo. Pero ang cool ng mami mo sa totoo lang. Dahil bihira ang ganiyang bainan. Madalas kasi na strict o di kaya hindi close sa mga manugang nila. Ang mami mo, kung kausapin ako ay parang magtropa lang. Kami. Tawang-tawa talaga ako. Sabi niya sa akin ay, dapat ay par-honest ko sa iyo ang langit. Iyon bang? Taitirik ang mata mo sa sarap. Biglang natawa si Zinia. Pasaway talaga tong si Mommy. Pero pinarones mo naman sa akin Sagad na sagad ka nga kung sumundot dyan. Natatawang sabi ni Zinia. Natawa na rin si Tristan at sa kaniyakap ng mahigpit si Zinia. Doon na siya nakaramdam ng antok kaya naman magkayakap silang natulog. Dalawa. Samantala, Ramaga sa ang masaganang luha ni Susana nang malaman niyang ikakasal na kaagad. Si Tristan. Kahit tanggap na niya ang lahat, masakit pa rin para sa kanya na malaman ang taong mahal niya ay ikakasal na. Huwag ka nang umiyak pa dyan, Susana. Wala naman nang magagawa pa ang pag-iyak mo. Ikaw lang ang magiging mukhang tanga dyan. Kalimutan mo na si Tristan. Masaya na iyon sa piling ni Zinia, sabing kaibigan niyang si Rosalinda. Pinahid ni Susana ang mga luha niya. Mamatay na. Nga lang siya lahat-lahat, dinudurog pa ang puso. Hindi ko lang mapigil ang maluha. Alam mo naman kang gaano ko kamahal si Tristan, di ba? Sabi naman ni Susana. Napahawak sa kanyang sentido si Rosalinda. Oo. Nga alam ko naman. Mahal na mahal mo nga Nagiging abnormal ka na nga sa pagmamahal mo. Pero mahal ka ba? Hindi naman, di ba? Kaya nga, ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Hindi ka pa naman masyadong matanda. At isa pa, wala ka na ba talagang balak na labanan yang sakit mo? Baka gusto mo pang hamaba ang buhay mo. Marami namang magagaling na doktor sa ibang bansa na kaya kang pagalingin. Nababalitaan mo naman siguro ang mga taong gumaling sa sakit na yan, di ba? Marahang umiling si Susana. Wala na talaga siyang balak na magpagamot pa.
Wala naman ding mangyayari dahil mas masasaktan lang siya. May isip niya lang si Tristan. Kaya mas maigi pang magpahinga na lang siya. Hindi na kailangan. Kung ito talaga ang kapalaran ko, edi tatanggapin ko na lang. Malungkot na sabi ni Susana. Inirapan naman siya ni Rosalinda. Ang drama mo. Sa buhay pist ka. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong matigok edi sige, matigok ka na. Liyak ka na lang kita, sabi ni Rosalinda sabay. Tawa. Kabanata 109. Tahimik na pinagmamasdan ni Selena ang kanyang anak na si Zinia. Masaya itong nakikipagtawanan sa kanyang mapapangasawa na si Tristan. Napangiti siya. Bigla niyang naalala ang nakaraan nila ni Sian. Ang mga naging kalokohan niya. Ang naging paraan niya para matikman ito. Alam mo daddy ex ko. My love. May nagawa ako sa iyong kalokohan dati eh. Kasi talagang naaakit na talaga ako sa'yo. Sambit ni Selena sabay. Hagik-hak. Kumunot naman ang noo ni Sian. Ha? At anong kalokohan naman ang ginawa mo sa akin? Dati. Ngumisi si Selena. Sinubo kayang malaki mong alaga habang tulog ka, kung naaalala mo noon, di ba ipinagtimpla kita ng kape? May pampatulog. Yun galing kay Dilda. Siya ang nagsabi sa akin na painumin kita noon. Tapos ayun na nga, effective. Tulog na tulog ka. Hindi mo alam na pinagpapraktisan ko na pala ang alaga mo. Tumatawang sabi ni Selena. Natawa naman ng malakas si Sian. Hindi niya akal-ali na may ganoong kalokohan palang ginawa. Sa kanya ang pilya niyang asawa. Pasaway ka talaga kahit kailan. Pero tama lang ang ginawa mong yun. Na ako ang pagpraktisan mo. Nakangiting sabi ni Sian. Nagpaalam sina Sian at Selena sa dalawa dahil kakain sila sa labas. Sa tagal na nilang nagsasama. Hindi pa rin nawawala ang kilig sa kanila. Palagi. Kasing sinisigurado ni Sian na talagang kikiligin sa kanya si Selena. Palagi niya itong sinusurpresa. At palagi niyang pinapasaya ang kanyang asawa. Kaya naman napakatibay ng kanilang relasyon. Anong gusto mong kainin? Order ka na. Sambit ni Sian. Namili naman ng kanyang kakainin si Selena. At habang namimili siya ng o-orderin niyang pagkain, napansin niya sa gilid ng mata niya ang isang babaeng nakatingin sa kanyang asawa. Napatingin tuloy si Selena sa babaeng nakaupo sa bandang kanan nila. Kung makatingin ito sa kanyang asawa ay kulang na lang tumulo na ang laway nito. Biglang nakaramdam ng matinding inis. Si Selena. Bakit? May problema ba? Tak ang tanong ni Sian. Sa kanyang asawa. Bumantong hininga si Selena. Tingnan mo yang babae sa bandang kanan natin. Wagas kong makatitig sa iyo. Kulang na lang ay haburan ka sa paraan ng pagkakatingin niya. Tumingin si Sian sa sinasabing baba ni Selena. At ang babaeng ito ay kumaway sa kanya. Napangiwi si Sian. Parang pamilya kasi sa kanya ang babae. Pero hindi niya matandaan kung sino ito. Ouch! Daing ni Sian nang sipin siya ni Selena sa binti. Ano? Makikipagtitigan ka pa sa babaeng yan. Huwag mo akong binubuwisit ngayon, Sian. Babasagin ko talaga yang itlog mo. Puno ng pagbabantang sabi ni Selena. Sa totoo lang, sa tagal nilang nagsama ni Sian ay maraming babe siyang tinatarayan at talaga namang inaaway. Mga papansin kasi ang mga ito. Kay Sian. Palibasa ay hindi kumupas ang kagwapuhan ni Sian. Kahit na mababakas na kay Sian na matanda na siya, malakas pa rin ang dating niya. Na akala mo isang gwapong aktor na. Matanda na at talaga namang kinababaliwan pa rin ng mga babae. Hay nako. Wala naman akong intensyong makipagtitigan sa kanya. Para kasing pamilyar siya sa akin kaya tiningnan ko siya. At isa pa. Matanda na tayo. Sa tagal nating nagsama. Nagloko ba ako? Kalmadong sabi ni Sian. Pinandilatan siya ng mata ni Selena. O talaga ba? Pamilyar. Baka isa sa mga naging babae mo. At isa pa. Malay ko ba sa iyo kung nagloko ka ba o hindi? Hindi ko alam. Baka kasi magaling ka lang magtago, sambit ni Selena sabay irap. Bumantong hininga si Sian. Ni minsan naman ay hindi siya tumingin sa ibang babae dahil si Selena lang ang mahal niya. Wala siyang plano o hindi siya nag-isip na magloloko siya. Hindi naman kasi niya kasalanan kung bakit siya nilalapitan ng mga babae. Pero ginagawa naman niya ang lahat para layuan ang mga ito. Hinawakan niya sa kamay si Selena. Baby ko, wala akong planong lokohin ka. Walang-wala, ni. Minsan ay hindi ko inisip na lokohin ka. At kahit ano pang gawin ng mga babaeng yan, wala akong pakialam sa kanila dahil ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. At, sa kamatanda na tayo, hindi na dapat pa binibigyang pansin ang mga ganyan bagay. Maramdaming sambit ni Sian sa malaming na boses.
Tiningnan siya ng masama ni Selena. Hindi niya lang kasi talaga maiwasang magselos. Maraming mga matatanda ngayon na kung kailan tumanda. Doon pa naisip ang magloko. Tardaan mo to. Sian. Sinasabi ko sa'yo ito para itatak mo dyan sa kokote mo. Kapag talaga nahuli kitang niloloko, ako, puputulan ko talaga yung alaga mo. Ipiprito ko. At ipapakain ko sa'yo, mariin at nakatatakot na. Sambit ni Selena. Napalunok ng laway si Sian. Kahit napilya si Selena ay nakatatakot din ito. Talagang ginagawa niya ang gusto niyang gawin. Kaya naman may takot si Sian kay Selena. Opo, baby ko. Hindi po ako magloloko kahit kailan. Pangako. Sabi ni Sian sabay taas ng kanang kamay na para bang nanunumpa. Hindi na lang umimik si Selena hanggang sa dumating ang order nilang pagkain. Nairita lang. Kasi siya. Tahimik lang silang kumakain dalawa. Walang gustong magsalita sa kanila. Kahit na si Sian ay gustong kausapin si Selena pero natatakot. Siya na baka magalit ito sa kanya. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Sian kay Selena nang matapos silang kumain. Inirapan siya ni Selena, wala. Gusto kong umuwi. Mata Remy ang sagot. Akma na sana silang lalabas ng restaurant nang may humawak sa braso ni Sian at ito ang babaeng kanina pa nakatingin sa kanya. Agad na binawi ni Sian ang kanyang braso habang si Selena naman ay matalim na tumingin sa babae. Hi, Sian. Hindi mo ba ako naaalala? Ako to si Myla. Ang kaklase at kaibigan mo noong college. Nice to meet you. Ang gwapo mo pa rin, ha? Hindi. Halatang may edad ka na, sabi ni Myla sabay ngiti. Nang malawak. Ganoon talaga. Magaling kasi mag-alaga ang misis ko, wika naman ni Sian sabay tingin kay Selena. Saglit na tumingin si Myla kay Selena bago bumaling kay Sian. Ganoon ba? Sana all may asawa. Ako kasi wala na. Sumakabilang bahay. Na kaya ito. Malungkot ang buhay ko ngayon. Wala. Akong kasama sa bahay. Nag-isa lang ako. If hindi ka busy, pwede kang pumasyal sa bahay. Tapos inom tayo. Bonding lang. Malanding sabi ni Myla sabay kagatlabi. Dahil doon, kulang na lang ay umusok ang ilong ni Selena sa inis kasabay ng pagkayam ng kanyang kamao at pagkatapos humarap kay Myla. Wala namang pakialam ang asawa ko kung isa ka sa bahay ninyo o kung malungkot ka. Huwag. Ang asawa ko ang yayain mong uminom. Maraming lalaki dyan. Huwag ang asawa ko. May diing sabi ni Selena. Napalunok ng laway si Sian dahil alam niyang galit na si Selena. Habang si Myla naman ay napangisi. O bakit nagagalit ka masyado? Iinom lang. Naman kami. Wala kaming gagawing masama. Namiss lang namin ang isa't isa. Di ba Sian? Wika. Ni Myla bago tumingin kay Sian. Mabilis na umiling si Sian. Anong pinagsasabi mo? Ni hindi na nga kita maalala. Huwag ako kung ayaw mong mabasag ang bungo mo, sabi ni Sian. Sabay hapit sa baywang ni Selena. Ngumisi si Selena at pagkatapos ay hinatak na si Sian. Sa isip niya, talagang hindi nawawala ang malalanding babae sa mundo, na kahit may asawa, papansin pa rin. Mommy, bakit po nakasimangot ka? Tanong ni Zinia kay Selena nang makauwi sila. Pabagsak na umupo si Selena sa couch. At, pagkatapos ay inirapan ni Selena si Sian na. Napakamot na lang ng ulo at saka nagtungo na sa kanilang kwarto. Kumunot ang noo ni Zinia. Mommy, nag-away po ba kayo ni Daddy? Bumantong hininga si Selena. Hindi naman kami nag-away. Nauurat lang ako sa mga babaeng malalandi na papansin sa daddy mo. Kahit naman. Kasi may dad na yang daddy mo, malakas pa rin. Ang dating. Gwapo pa rin. Kaya maraming malalandi ang umaaligid sa kanya. Kaya minsan, talaga binabantayan ko siya. Mahinang natawa si Zinia. Nagseselos yarn. Hayaan mo na po sila mommy dahil hindi ka naman po ipagpapalit ni daddy. Ikaw lang naman po ang mahal niya. Umirap si Selena. Haze nakakainis lang kasi. Talaga. Ang hirap talagang may asawang gwapo. Kaya yang si Tristan. Bantayan mo yan. Tandaan mo, daig ng malandi ang maganda. Kahit na hindi masyadong maganda basta malandi, natatalo ang maganda. Kaya dapat supalpalin mo ang mga lalandi dyan kay Tristan. Huwag kang papadaig. Lalo na't matatapang na sila. Seryosong sabi ni Selena sa anak. Tumanggo si Zinia at pagkatapos ay napatanggan kay Tristan na abala sa pag-aasikaso ng mga souvenir sa kanilang kasal. Hoy, Tristan. Pasiga na tawag ni Zinia. Nanlaki naman ang mata ni Tristan dahil tinawag siya sa kanyang pangalan ni Zinia. Bakit po? Mahal ko. May nagawa po ba akong mali? Kinakabahang sabi niya. Matalim siyang tinitigan ni Zinia. Ayos-ayusin. Mulang ang buhay mo.
Subukan mo lang akong lokohin, tatanggalan kita ng kaligayahan. Napalunok ng laway si Tristan habang si Selena naman ay malakas na pumalakpak. Iyan ang anak ko. Palaban. Mana sa nanay. Go. Xenia. Nakatawang sambit ni Selena na sabay. Cheer sa kanyang anak. Kabanata 110. 2 araw bago ang kasal nila Tristan at Xenia, tila naging mata-ray si Xenia sa kanyang mapapangasawang si Tristan. Napansin naman. Iyon ni Tristan kaya naman nagtataka siya sa pagiging mata-ray nito. Mahal ko. Ano bang problema? Alam kong may problema ka. Kasi biglang ang taray mo sa akin. Noong isang araw ka pa ganyan. Ano bang ginawa ko sa iyong mali? Sabihin mo sa akin para may tama ko. Malumanay na sabi ni Tristan sabay lapit kay Xenia. Inirapan siya ni Xenia. Naiisip pa rin kasi ni Xenia na baka bigla siyang lokohin ni Tristan. Kung kailan kasal na sila. May napanood kasi. Siyang isang celebrity kung saan wala pang isang taon silang kasal, biglang nagloko ang lalaki. At, makalipas lang ang ilang buwan ay naghiwalay din. Kaagad ito. Hindi iyon mawala sa isipan ni Xenia. Lalo pat gwapo si Tristan kaya naman maraming babae ang mahuhumaling dito. Mahal naman. Sabihin mo na sa akin kung ano ba ang bumabagabag sa'yo. Ayoko na mag-aaway pa. Tayo lalo pat magiging mag-asawa na tayo. Gusto ko na palagi lang tayong masaya at nagmamahalan. Ayokong magkakaroon tayo ng alitan o ano paman. Wika ni Tristan sabay. Labi. Tiningnan siya ni Xenia diretso sa mata. Lolikoan mo ba ako? Nanlaki naman ang mata ni Tristan. Ha? Anong klaseng tanong yan? Pinandilatan siya ng mata ni Xenia. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Bakit hindi mo na lang sagutin? Bumantong hininga si Tristan sabay kamot sa kanyang ulo. Mahal ko naman. Hindi ko magagawa iyon. Kung magloloko man ako, edi sana noon pang magkahiwalay tayo, di ba? Pero anong ginawa ko? Wala. Kahit sobrang miss na miss kita, hindi ako gumamit ng ibang babae para lang mapunan ang pangungulila ko sa'yo. Ganoon. Kita ka mahal. Hindi ko magagawang magloko. Humor ko ang kilay ni Xenia. Sa totoo lang ay nagdidiwang ang kanyang kalooban dahil sa sinabing yun ni Tristan. Ngunit hindi niya lang talaga maiwasang mag-overthink. Nilalamon siya nang takot na baka lokohin din siya ni Tristan. Talaga. Paano kung hinimas-himas ka ng babae? Anong gagawin mo? Iiwasan ko siya. Lalayuan ko siya, mabilis na. Sagot ni Tristan. Napapikit si Xenia. Paano kung biglang dinakma ng isang malanding babae ang alaga mo? Anong gagawin mo? Napakamot ng ulo si Tristan. Magagalit syempre. Pero may gagawa ba noon? Oo. Mabilis na sabi ni Xenia. Maraming pwedeng gumawa noon sa'yo. Hahawakan nila o dadakmay nila ang alaga mo hanggang sa tumigas ito. Dapat sapakin mo sa mukha. Sampilan mo. Bangasan mo ang pagmumukha. Ganoon ang gawin mo. Gigil na sabi ni Xenia. Napakagatlabi na lang si Tristan. Gusto niyang matawa sa sinasabi ni Xenia sa kanya. Naisip niya na baka may napanood o nalaman na naman itong kwento tungkol sa cheating kaya naman. Ganoon na lang kung mag-isip si Xenia. Na o overthink ito. E paano kung biglang naghubad sa harapan mo? Ang babae. Anong gagawin mo? Muling tanong ni Xenia. Natawa na lang bigla si Tristan dahil hindi na niya napigilan pang matawa sa mga tanong sa kanya ni Xenia. Habang si Xenia naman ay humor ko ang kilay. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Bakit ka tumatawa? Hindi ka makasagot. Bakit? Talagang maaakit ka sa babaeng maghuhubad sa harapan mo. Matutokso ka. Naiiritang sabi ni Xenia. Humingang malalim si Tristan at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Xenia. Naisip niya na marahil nag-iisip lang ng kung ano size na dahil marami ang naghihiwalay ngayon na kakakasal pa lang. At iyon naman ang hindi hahayaang mangyari ni Tristan. Hindi siya papayag na mauwi lang sa wala ang naging sakripisyo nilang dalawa. At sigurado na siya na si Xenia lang ang babaeng mamahalin niya habang buhay. Mahal. Tama na ang pag-iisip ng kung ano. Sinisigurado ko sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko at hinding-hindi kita lalakoan. Maniwala ka. Sana sa akin. Kung sakali man na mangyaring maghubad sa harapan ko ang isang baba para makuha ako, makakatikim siya sa akin ng masasakit na salita. Dahil pagiging desperada na. Kasi ang gagawin niyang iyon. Nawala na siyang respeto sa sarili niya. Seryosong sabi ni Tristan. Napangiti naman si Xenia at pagkatapos ay gumanti na rin siya ng yakap kay Tristan. Dahil sa sinabing ayon ni Tristan, naburang bigla ang mga nasa isip niya. Mahal na mahal kita, Xenia. Palagi mo sanang tatandaan ito.
Buong pusong sabi ni Tristan na. Mas humigpit pa ang yakap kay Xenia. Mahal na mahal din kita, Tristan. Pasensya ka na. Kung nagpag-iisipan kita ng hindi maganda. Sambit ni Xenia sabay angat ng tingin. Hinalikan siya sa noo. Hay Tristan. Hayaan mo na. Naintindihan naman kita. Halika na sa kwarto. Magpahinga na muna tayo. Magpahinga ka na para maging kalmado ang isip mo. Samantala, nilukot ni Susana ang hawak niyang litrato ni na Tristan at Xenia na masayang nagtatawanan. Pinasundan niya kasi sa inutusan niyang tao sina Tristan at Xenia para malaman kung ano na ang ganap ng dalawa sa kanilang buhay. Tita Susana, tama na po ang pag-iisip sa kanila. Hayaan mo na sila. Wala ka na rin pong magagawa. Masaya na silang dalawa. Nilinggan ni Susana si Nathan, ang kanyang pamangkin. Hindi mo alam kung ano ang sakit na dinadanas ko ngayon, Nathan. Ayos lang ba sa iyo? Na nakikita mong malungkot at nasasaktan ang tita mo. Hindi mo ba ako tutulungan? Isipin mo, Nathan. Ako ang tumulong sa iyo kaya mo naabot ang kung anong mayroon ka ngayon. Baka gusto mo namang bumawi sa akin. Napalunok si Nathan. Wala naman siyang balak na sundin ang gusto ng tita Susana niya dahil tila nagiging masama na ito at nagpaplano ng masamang gawain sa isang tao. Tita, hindi ko po makakalimutan ang pagtulong niyo sa akin at talagang nagpapasalamat po ako. Pero parang hindi naman po yata tama na gumawa tayo ng masama sa kanila. At isa pa, tita, di ba po, malapit na kayong mawala sa mundong ito. Bakit? Hindi na lang kayo maglibang. Bakit hindi nyo na lang sulitin ang mga araw na buhay pa kayo? Kaysa naman gumawa pa kayo ng masama. Sambit ni Nathan sabay kagatlabi. Lumapit sa kanya si Susana at saka hinawakan siya sa magkabilang balikat. Nathan, makinig ka sa akin. Sobra-sobrang sakit ang dinulot nila sa akin. Gusto ko lang namang gumanti. Liyon lang naman. Kahit anong pilit ko sa sarili ko, hindi ko kayang makita si Tristan na masaya kasama ang babaeng yun. Ayokong maging masaya silang dalawa. Bumantong hininga si Nathan. Gusto niyang pagsabihan ang kanyang tiyahin pero alam niyang hindi ito makikinig sa kanya. Masyadong naging sarado na ang isip nito. Tumikim si Nathan. Ano po ba ang gusto niyong mangyari, tita? Ngumisi si Susana. Gusto ko lang naman na maging malungkot silang dalawa. Ayokong maging masaya sila habang ako ay nagdudusa. Iyon ang gusto kong mangyari.